Hello kila Roy Tumampok, Ray Villanueva, Sherlock Holmes, at kay Mr. Jimboy Videos. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. Ilang exercises ba ang dapat gawin sa bawat muscle group? Ito ang madalas itanong ng mga baguhan at maaaring na itatanong din ito ng mga matatagal nang nagbubuhat dahil nababagalan sila sa paglaki ng kanilang muscle. May kinalaman nga ba ang dami ng exercise na gagawin mo upang mapabilis ang paglaki ng iyong muscle? Ako naniniwala ako dito. Dahil naniniwala rin ako sa overtraining. Karamihan kasi baguhan man o veterano na sa gym, sobrang dami ng mga exercises ang ginagawa sa bawat muscle group. Kapag sinabing muscle group, ito yung tumutukoy sa chest, legs, back, triceps at iba pa, o tinatawag din itong muscle part. Halimbawa, sa chest, 6 hanggang 7 exercises ang ginagawa mo dito kada punta mo ng gym. Napakarami niyan na maaaring magdulot sa iyo ng overtraining o sobra sa pagbubuhat na siyang magiging dahilan kung bakit mabagal ang paglaki ng iyong muscle. At ang masaklap pa, wala talagang paglaki ng muscle. Sa bidyong ito, aking ibabahagi sa inyo mula sa science o mula sa pagsasaliksik ng mga eksperto kung ilang exercises nga ba ang dapat gawin sa bawat muscle group upang mapalaki mo ng gusto ang iyong muscle at maging mabilis din ang pagtubo nito. Mula sa librong pinamagatang Sports Medicine at the Journal of Strength and Conditioning Research, sa pamamagitan ng pagkuha ng tamang bilang ng repetition o reps kung tawagin, malalaman natin kung ilang exercise sa bawat muscle group ang dapat mong gawin. Ayon dito, upang makamit mo ang malaking muscle sa mabilis na paraan, ay gawin ang 90 hanggang 120 repetitions para sa mga big muscle groups at 50 to 70 repetitions naman para sa mga small muscle groups o maliliit na muscle sa loob ng isang linggo. Ang mga tinatawag na big muscle groups ay gaya ng legs, chest at back. Ang mga triceps, biceps, shoulder at iba pa ay tinatawag namang small muscle groups. Kung ilang exercise ang dapat gawin sa big muscle groups at small muscle groups ay depende ito sa iyong workout split. Ang ibig sabihin naman ng workout split ay ito yung pagkakahati ng bawat muscle group na gagawin mo sa buong linggo. Halimbawa, ang workout split mo ay ganito. O di kaya ay full body split. Pwede ring push, pull legs o tinatawag ding PPL. Kaya depende yan sa inyong program kung ilang exercise kada linggo ang dapat nyong gawin. Kung ikaw ay baguhan pa lamang, mga 90 reps muna ang gawin sa mga big muscle groups at 50 reps sa small muscle groups naman. Kunin nating halimbawa ang full body split. Kapag sinabing full body, ibig sabihin lahat ng muscle groups ay ititrain mo sa isang session lamang o sa isang araw lamang. Ayon din sa mga eksperto, mainam nang gawin ang full body workout ng 3 beses kada linggo. Ibig sabihin, 3 beses mo ring ititrain ang bawat muscle group. Dito sa ating computation, ipagpalagay na nating medyo matagal ka na sa pagbubuhat. Kaya kunin na natin yung maximum o pinakamaraming reps na dapat gawin sa big at small muscle groups. Unahin natin kunin
kung ilang exercise ba ang dapat gawin sa legs, chest at back. Mula sa 120 reps, i-divide ito sa 3 araw dahil 3 times a week kang magbubuhat. Lumalabas na kada araw o kada session ay dapat 40 reps ang magagawa mo sa isang muscle group. Halimbawa, sa chest, dapat 40 reps lang ang gagawin mo dito kada araw. Ang 40 reps ay pwedeng gawin sa isang exercise lang. Halimbawa, kung flat barbell bench press lang ang gagawin mo sa chest, gagawa ka dito ng 4 sets na tig 10 reps kada set. Kapag tinotal mo yan, sakto lang na 40 reps. Ibig sabihin, isang exercise lang ang gagawin mo sa chest. Pero pwede mo ring gawing 2 exercise yang 40 reps. Lalabas na tig 20 reps ang magagawa mo kada isang exercise. Big muscle pa rin sa full body workout split ang pinag-uusapan natin ha. Kaya maaaring flat barbell bench press at cable crossover ang iyong gawin na makakagawa ka ng 2 sets at 10 reps sa bawat exercise. Total pa rin yan ng 40 reps kada session. Ganito rin ang gawin sa legs at back dahil mga big muscle din ang mga yan. Dito naman sa small muscle groups, lumalabas na tig isang exercise lang ang gagawin mo kada session. At gaya ng big muscle groups, ititrain mo rin ito ng 3 times a week dahil full body split ang gagawin mo. Sa isang exercise na yan, maaaring 3 sets na tig 8 reps ang gawin o di kaya ay 2 sets lamang pero tig 12 reps. Alinman sa 2 yan ay pareho lang na tama dahil magtototal din sila pareho ng 24 reps na dapat mong gawin sa bawat small muscle groups gaya ng shoulder, triceps, biceps at iba pa. Tandaan din na kapag 3 times a week nyong ititrain ang bawat muscle group, hindi dapat ito magkakasunod na araw. Sa halip, may pagitan ito na 1 hanggang 2 araw bago ulitin gawin. Halimbawa, ang full body split program mo ay Monday, Wednesday at Friday. At ang natitirang araw ay rest day na. Pero kapag ibang workout split ang gagawin mo, gaya halimbawa ng PPL o pull, push, legs, dito makakapagbuhat ka ng 6 na beses kada linggo at maititrain mo ang bawat muscle group ng 2 beses kada linggo. At dahil dyan, syempre, mag-iiba yung computation natin. Sa PPL, ganito ang magiging schedule mo. At dahil 2 beses mo na lamang ititrain ang bawat muscle group, ganito naman ang kalalabasan ng computation natin. Kung ilang exercise ba ang dapat mong gawin sa PPL workout split. Dito sa PPL, lumalabas na pwede kang gumawa ng 2 exercises na 3 sets at 10 reps kada set. O di kaya ay 3 exercises na 2 sets na lamang at 10 reps pa rin kada set. Pareho lang yan na 60 reps ang total. At sa small muscle groups naman, ay lumalabas na 1 exercise lamang ang gagawin. Nagagawa ka ng 3 sets at 12 reps kada set upang makuha mo yung 35 na total reps kada araw sa pagbubuhat mo sa gym. Sa inyong computation, kung nagkulang o sumobra man ng 1 hanggang 2 reps ay okay lang yan. Isang mahalagang tip mga kaprakti, kung ititrain nyo ang bawat muscle group ng 3 times a week o di kaya ay 2 times a week, tiyakin ninyo na magkakaibang exercise ang inyong gagawin kada araw o bawat session. Hindi lang magkaibang exercise,
kundi magkaibang angle din dapat ang natatamaan sa bawat muscle group. Halimbawa, sa chest, kung 2 beses mo itong ititrain kada linggo at 2 exercises lamang ang gagawin mo dito, sa unang session mo, maaaring flat barbell bench press at decline barbell bench press. Ito ay tinatarget ang middle at lower chest. At sa pangalawang session mo naman ay incline dumbbell bench press at cable crossover ang gawin. Dito naman, tinatarget nito ang upper, lower at inner chest. Kung inyong mapapansin, ayon sa siyensa, napakakonti lang talaga ang kailangan natin na dapat gawing exercise. Dahil binibigyang prioridad nito ang mas mahabang muscle recovery at pagkain ng sapat at dami ng protina ang siyang mahalaga. At dahil kakaunti lamang ang exercises na yan, samantalahin natin na ibigay natin ang buo nating makakaya at buong lakas natin itong magagawa. Kaya sa mga nagbababad dyan sa gym, dahil sa dami ng exercises na ginagawa at mabagal ang paglaki ng inyong katawan, bakit di nyo subukan ito na talagang pinag-aralan at naaayon sa siyensa? O paano mga kaprakti? Hanggang sa muli, God bless!